Hello, good morning everyone. Because you have time to watch. Yes, it's my free time. Ang paghahanap ng trabaho kung nasa ibang bansa ka ay hindi rin basta-basta. Dapat meron kang lakas ng loob para harapin ang mga katanungang tinatanong sa iyo sa interview. Online man o physical, lalo na kung hindi ka tumagal sa isang lugar at wala ka pa talagang experience. Tara at ating alamin ang journey abroad ng kapatid. Kung paano siya ulit nakabalik at nakahanap ng trabaho sa Hong Kong. Ayan, so habang ako ay naghihintay ng susunod na biyahe, tara at kailangan natin sagutin ang mga katanungan kung paano na naman ba ako nakahanap ng employer pagkatapos ko mag-fit. Ayan, so let's go! Kumusta ang paghahanap mo ng bagong employer? Okay, so sa paghahanap ko ng bagong employer, kailangan ko muna mag-exit para makakuha ako o mabigyan ako ng visa dito sa Hong Kong. So, in my experience, 2 times muna ako nag-exit sa China at saka 1 time naman sa Macau. Okay, so grabe rin yung naging experience ko sa pag-exit dito sa Hong Kong. Siguro gagawan ko na lang ng ibang video kung ano ba yung naging experience ko sa pag-exit, no? Sa China at sa Macau. Anyway, hindi ako nawalan ng pag-asa no time na ako ay nag-exit sa China 2 times. Wala pa rin ako nahanap na employer nung nag-exit ako. And then, pumunta na ako sa Macau. No? Nag-exit ako ng Macau. So, bago matapos yung aking visa sa Macau, as in na last day, visa sa Macau ay last night yun. Gabi na yun, may tumawag sa akin via WhatsApp, isang employer. So, nagkaroon ng online interview sa akin. Okay? So, kinabukasan, agad-agad ako bumalik dito sa Hong Kong para ma-meet and greet ko yung bagong employer na yun at sa bagong agency na pinuntahan ko. So, nagkaroon din na some clarification interview at pagkatapos na clarification interview, pina-try out ako sa pagmamaneho. So, yun. Good news naman, kinuha po nila ako. So, nagkaroon po na pirmahan. Ayan. So, meron na tayo employer. Pang ilang employer mo yan at magkano naman ang sahod mo? Okay, so this is my second employer. Sa Saisha Road, Saitong naman yung panibagong working place ko. Ako yung first time driver nila. Bagamat hindi pa ako full license holder. Ano po? So, dahil kapapasa ko lang o kakukuha ko pa lang ng lisensya. Pero nakakapag-drive naman. Meron walang nakalagay na letter E doon sa harap at likod ng sasakyan para alam ng sumusunod sa akin o alam ng nasa harapan ko o nasa likod ko na hindi pa ako totally full license holder o kaya provisionary. So, ang work ko ay ganun pa rin, houseboy,
houseboy, gardener, pero nakakapag-drive na, hatid sundo yung mga alaga sa school, doon sa Chunmun. Okay, so minsan pumupunta ng palengke, sa shop, ayan, or minamaneho ko din, nag-drive din ako sa workplace ng amo ko or sa train station. Okay? So, ang naging sahod ko naman that time ay nasa 6,000 Hong Kong dollar way back 2015. Medyo mataas konti doon sa 3,920 na minimum sahod ko noon. Ano ang letter P? Ano ibig sabihin niyan? Okay, so, yep. Ang ibig sabihin po ng letter P, noon kung nakikita mo yan sa harap at likod ng sasakyan, ang ibig sabihin po niyan ay ang nagmamaneho ng sasakyan yon ay naka-provisionary license. Okay, so ibig sabihin po nun, kung meron kang letter P, 1 year po yun. 1 year na magagamit mo at pagkatapos ng 1 year, full license ka na. Okay? So, kung meron kang letter P, lalo kung tumatakbo ka sa expressway, pwede kang gumamit ng overtake o yung tinatawag na fast lane, pero wag ka masyadong tumagal doon. Okay? Wag ka masyadong tumagal doon. Meron niya po akong experience dyan, no? No time na hindi ko pa tinatanggal yung letter P doon sa sasakyan, andun ako sa overtake lane. Okay? So, nag-overtake lane ako sa fast lane. Okay? Hindi ako agad makabalik doon o makapunta sa left side o sa gitna dahil na nag-overtake ako. So, maya-maya meron ng pulis na sumusunod sa likod ko. Okay? So, no time na yun, pin-over ako. So, nag-pull over kami. Pinakita ko yung license ko, yun nga po, yun. Tumawa lang sila at pinaalis din ako dahil full license ako. That time, hindi pala kasi tinanggal yung letter P doon sa harap at likod ng sasakyan ko. Natapos mo ba ang iyong kontrata? Okay. Oo, natapos ko naman ang aking kontrata from 2015 hanggang 2017. So, 2 years contract. Gusto kong mag-recontract kaso may dahilan. Hindi dahil sa work. Basta may mga pangyayari ayaw ko na malitan at maisip pa. Gusto ko lang mag-move on. Ano ba yung pangyayaring yon? Siguro, abangan na lang natin sa susunod na video ang mga nangyari sa akin or experience ko sa panahon na ako po ay nasa work. Okay? So, bakit pa hindi ako nag-contract o hindi ako tumuloy sa work? Okay? So, sa susunod na video na lang po. A few moments later. Ayan, so maraming salamat po sa pagsama sa akin sa mga katanungan na tinatanong sa akin, hindi man direkta, kundi sa kaisipan ng karamihan. So, yan, maraming salamat. Abangan nyo na lang po ang aking mga susunod na video tungkol sa journey ko dito sa Hong Kong. Maraming salamat. God bless.